Formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court na siyang lilitis kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, una sa lahat, maugong kanina na magkakaroon naman ng kudeta o na naman ng kudeta sa Senado. Pero bakit naudlot yata hindi nangyari? Ako, tama ka, Ses. Maugong yung posibilidad ng kudeta simula pa nung Biyernes dahil mismo si Senate President Alan Cayetano yung nagsabi ng information na may mga nanliligaw nga raw from minority bloc sa mga miyembro ng majority bloc para lumipat sa kanila, no? Pero kahit maugong yang di umano'y posibilidad ng kudeta, walang nangyaring palitan ng liderato sa Senado kanina o ngayong hapon, ano? Nagsimula o nag-resume ang sesyon ng Senado alas 3 ng hapon. 23 senators ang present pero absent ulit si Senator Bato de la Rosa. At bagamat walang palitan ng liderato, partikular nang nag-jump ship o talagang nakipag-alyado na sila Senator Mig Zubiri at Senator G.V. Ejercito sa Menoria, who says the numbers right now is 13-11. 13 ang miyembro ng majority bloc. Sabi nila, too thin o manipis. 11 ang numero ng minority bloc, which is parang medyo marami para sa minority bloc. Pero kung matatandaan kasi natin, itong si Senator Mig at Senator GB, sila yung mga bumoto na abstain nung pagbotohan yung Senate presidency sa pagitan ni Senator Tito Soto at Senator Alan Cayetano noong nakaraang Lunes. Pero ngayon, sabi nila, nasa minorya na sila, which makes nga 13-11 yung numbers. At bago nangyari yan, Ses, ay humarap sa mga pastors and religious leaders si Senate President Alan Cayetano, kung saan sinabi niya na handa siya kung anong pwedeng mangyari at kung talagang 8 araw lang siyang Senate President, wala naman daw siyang magagawa kung yan daw ang will ng Panginoon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7-8 days lang po tayo, then you're witness to history. Ses, gaya ng parati naman nating sinasabi at alam naman natin, numbers game naman talaga ang pagpapalit ng liderato sa Kamara man o sa Senado. So safe to say, dahil walang nangyaring kudeta, mukhang hindi nakuha ng minorya ang 13 boto o 13 senador na kailangan ay kapanalig nila. Bagamat nitong umaga at simula pa kahapon, may mga lumulutang na pangalan na posible umunong pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ses. Natuloy na nga ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ano ang naging proseso kanina? Oo, suot yung kanilang impeachment robes na kulay maroon ay tuloy na ngang na-convene itong impeachment court ng mga senador o ng impeachment court, hudyat yan na pagsimula ng proseso ng paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte. At si Senator Camille Villar ang nanguna at nag-administer ng oath kay Senate President Alan Cayetano bilang presiding officer. At habang si Senate President Cayetano naman ang nag-administer ng oath sa mga senador bilang senator judges. Balikan natin yung pangyayari na yan kanina sa sesyon. Pakinggan natin at panoorin natin ito, Ses. I state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open. Ses, pagka-convene ng impeachment court na yan, agad inutusan ni Presiding Officer Alan Peter Cayetano ang Senate Sergeant at Arms na siyang magdadala ng written summons sa kampo ni VP Sara Duterte. Pakinggan natin muli ang bahagi ng yan ng sesyon ng Senado kanina.
let a writ of summons be issued to the Vice President, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. Mian, maari mo bang ipaliwanag sa ating lahat ano ang writ of summons? Basically, says writ of summons, ini-inform na ng impeachment court si VP Sara Duterte na merong impeachment case na lilitisin kaugnay at laban sa kanya. At gaya ng nasabi ko kanina, kasama ng writ of summons ang mismong kopya noong articles of impeachment. Says kailangang sagutin yan ng Vice Presidente sa loob ng 10 calendar days after niyang ma-receive yan o matanggap yung writ of summons na yan. After which, sasagot naman at bibigyan ng pagkakataon ng impeachment court ang prosekusyon na sagutin sa loob ng 5 calendar days naman yung naging tugon kaugnay sa writ of summons ni VP Sara Duterte. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senate President at Presiding Officer Alan Peter Cayetano kaugnay niyan. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. Says, madagdag ko lang kasabay nung pag-utos ni Presiding Officer Alan Cayetano na ibigay yung writ of summons ay inaatasan din o sinabihan din si VP Sara Duterte na kailangan niyang humarap sa plenaryo sa mga pagkakataong ipatatawag siya ng impeachment court. Balik sa iyo, Sis. Mayan, panghuli na lamang, na-corner niyo na ba si Senator Robin Padilla dahil siya ay itinuturing na person of interest ng NBI at hindi maliwanag kung siya ba'y tumulong sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa? Oo, medyo may naka-corner sa kanya kanina pero hindi ako kasama doon, Ses. Pero ang alam natin doon sa kanya mga naging sagot ay naging iwas siya na sagutin yung mga tanong tungkol nga sa sinasabing kasama siya ni Senator Bato de la Rosa nang umalis sila dito around 2:30 in the morning ng Thursday. Yun ang medyo iwas sa sagutin ni Senator Robin Padilla. Bagamat alam ko may mga reporters na naka-corner sa kanya, babalikan kita, Ses, about that dahil ang mga pagkakataong iyon ay nakatutok tayo sa pag-cover ng mismong pag-convene ng impeachment court, Ses. Alam naman namin na ikaw ay nakatutok dyan. Maraming salamat sa iyong ulat. Mayan Los Baños, live mula sa Senado. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.